Hi guys, magandang hapon. Welcome back to the channel. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung travel ko papuntang Cagayan de Oro City from Iligan City. Hindi na ako nakapag-vlog, hindi na ako nakapag-video kasi grabe yung lakas ng ulan. So, dito na lang ako nag-vlog sa hotel na pinagstayhan ko sa may FBTEL, Budgetel, bali 24 hours for 700 pesos. So itong nakuha ko yung room, malinis naman yung room nila at saka very accessible, may kainan sa baba, bilya, tuna, nagsiserve lahat ng halal kasi nga isda lang yung sineserve nila, yung mga tuna. So located to siya sa barangay ng Cagayan de Oro City sa dulo. Located to siya sa may Agusan. Second to the last na barangay ng Cagayan de Oro. Yung last is yung third to the last pala kasi meron pang Puerto at saka meron pang Bugo. So okay naman yung hotel dito na pinagstayan ko. Very affordable, tapos sobrang perfect na, at saka yung napili ko is nasa gilid ng gilid lang talaga siya ng kalsada guys. Very accessible pag ikay pupunta na ng kahit saan, pa Iligan, pa Davao, pa Bukidnon. So dito din sa pinagstihan ko guys is dito din yung daanan, shortcut papunta kang Bukidnon, hindi ka naiikot sa Puerto. So ayan guys, gusto ko munang mag-ikot-ikot dito sa may Puerto, pero first kakain muna tayo kasi nga alas 5 na ng hapon. Dito ako sa may Puerto, kakain ako dito sa may Jollibee kasi nga mahirap dito yung kainan na halal sa Puerto na banda. So Jollibee yung choice natin, at saka sulit din naman yung Jollibee, hindi masyadong mahal, sakto-sakto lang. Makain ka na ng C1 spicy. So 5, ikot-ikot muna tayo after kung kumain dito sa sa may Puerto Jollibee. Gusto ko kayong i-tour dito sa may Puerto. Maliit lang to na guys, maliit lang na barangay ng Cagayan de Oro City. Nasa dulo na siya ng Cagayan de Oro City, pero progressive din yung lugar kahit maliit dito kasi intersection to siya. Papunta ka ng Butuan City, papunta ka ng Bukidnon, Davao, papunta ka ng sentro ng Cagayan de Oro City at saka Iligan. Dito yung intersection sa may flyover. So isa din tong busy na area kasi nga nag-intersect lahat dito na galing sa Davao, Bukidnon, galing sa Butuan, papuntang Iligan. So nag-intersect dito. So meron din silang sariling public market dito. Ikot-ikutin natin. Tingnan natin kung anong meron dito sa public market nila. So gusto ko lang kayong i-tour dito kahit saglit. Tapos mag-walking tour din tayo mamayang gabi sa sentro ng Cagayan de Oro City kasi maraming nagtitinda. Yung tawag nila is night market. Iba sa Cagayan de Oro City kasi nga doon sa sentro, hindi to sa sentro, sa Puerto lang to siya. Doon sa sentro, maraming nagtitinda paggabi. Paggabi talaga sobrang daming magtitinda ng yung mga used clothing, yung ukay. Maraming yan. Mura na mga damit, mga sapatos na mga ukay, mga branded. Nandun. Pero second hand na siya. Pero marami guys, kung ikaw ay wais at siyempre nagtitipid na quality yung sapatos, marami doon. Marami ding nagtitinda ng mga gulay, marami nagtitinda ng mga karne. Marami pag gabi, tawag nila night market. Sa Pugon yung pupuntahan natin guys. At sa Divisoria, ay kung hindi ulan, diretso na rin tayo. Pero I think parang masama yung panahon. So doon na lang muna tayo sa Pugon, mag-ikot-ikot tayo sa may Gaisano, sa banda sa Limkitkay, sa SM. So yung Cagayan de Oro City guys is marami siyang barangays na sakop. Isa na dito yung Puerto, papunta na yan doon sa sentro. So marami siyang sakop na barangay, at saka yung mga barangay niya is may mga company like Pepsi, Coca-Cola, company ng mga manok. Dito kasi yung dagsaan ng mga company, kaya
boom yung ano dito, mga trabaho, maraming trabaho dito kasi maraming factory. Pwede ka ditong magtrabaho sa mga factory kahit high school graduate ka. Maraming mapasukan dito na trabaho sa Cagayan. Ang problema lang dito sa Cagayan is yung ano lang, yung pagbaha. Kasi once mag-ulan dito, magbaha yung sa city nila is naapektuhan din yung ibang tao. Always nagbabaha. I mean hindi naman baha na ano, pag yung magtaas yung tubig, yun ang disadvantage niya. Kung sobrang may bagyo, sobrang lakas ng ulan, yun ang disadvantage. Pero so far, I think ginagawa naman nila ng way ngayon. Hindi naman masyado di katulad dati na pagbaha talaga sobrang hirap. So ayan guys, dito din sa Puerto guys is maraming gulay, maraming galing yan ng mga sa Bukidnon. Actually guys, yung sa taas nito is Bukidnon na part. Papunta ka na ng Libuna, first Alai, yung boundary ng Bukidnon, Cagayan de Oro. Nasa ibabaw lang nito sa Puerto. Kaya yung mga nagtitinda dito is halos galing yan ng Bukidnon. Yung mga isda, galing yan ng Villanueva, Hasaan. So maraming isda dito sa Cagayan de Oro City guys, kasi nga nasa gilid siya ng dagat. Yung produkto din na mga prutas, gulay, kompleto dito guys. Bagsakan to dito yung Cagayan de Oro City. Perfect yung location niya kasi isda, maraming isda, gulay, maraming gulay, prutas, kasi nga yung supplier nila is galing sa Bukidnon. At saka kung ikaw ay gusto mong mag-unwind, malapit lang sa taas, mga 1 hour, Bukidnon na yan. Dahilayan Park, Sumilaw, Malaybalay. So very perfect na location dito sa Cagayan de Oro kung manirahan ka. Pero I prefer hindi dito sa city kasi nga sobrang traffic din dito sa sa Cagayan de Oro City. Tulad mo din siya sa Zamboanga City. So halos pare-pareho lang naman. Itong pinuntahan ko, hindi ito yung sentro ng Cagayan de Oro City. Barangay lang to, nasa dulo-dulo niya. Parang pare-pareho lang din siya sa Zamboanga City, pero yung sentro ng Cagayan de Oro City compare mo sa Zamboanga City, I think pare-pareho din, maraming building, pero mas spacious lang yung Cagayan de Oro. I think may lamang lang yung Cagayan de Oro City ng konti lang. Konti, parang lamang lang siya konti doon sa proper. Yung Zamboanga kasi parang sobrang sikip na talaga ng daan, kasi nga 2 lanes lang yung sa sentro nila. Kadikit-dikit yung mga building, halos mga one way. Sa Cagayan de Oro City, maraming one way pero 4 lanes yung daan yan. Sa sobrang dami na siguro ng mga sasakyan, maraming mga tao na pumupunta, dumadagsa dyan sa Cagayan de Oro, kaya sobrang traffic talaga siya. So improving naman yung city dito, always taon-taon merong nag-improve. At saka dito sa Cagayan de Oro City, kahit barangay may mall, Gaisano Mall, Bulua, sa mga barangay dito may mga mall halos, kasi nga malaki yung barangay niya. Maraming of course yung income ng dito sa mga barangay is malaki talaga yung income sa barangay, kasi nga maraming factory, maraming company dito, yung Nescafe, halos dito yung mga factory sa Mindanao, sa Cagayan de Oro City nag-establish ng nila, ng mga building, yung mga central office nila nandito halos sa Cagayan de Oro City. So ayan guys, meron din palang bike dito sa Cagayan de Oro City, katulad sa Holo. Yan sinakyan ko, 10 pesos yung pamasahe. Same lang din sa Holo, 10 pesos, 20. So yan guys, pang malapitan lang to siya kasi maraming tricycle naman. Ito pang malapitan lang, galing ka dyan sa parang malakad mo lang din. Saka dito banda guys, yung sakayan, papunta ka ng sentro, mag jeep ka dito, 20 pesos yung pamasahe papuntang sentro ng Cagayan de Oro City, kasi nga malayo, maraming barangay pa yung madaanan. Yung sa Zamboanga, malapit lang yung mga barangay niya. Dito, malayo yung barangay niya sa town. Actually, meron sa Zamboanga City din malayo na barangay. Yun ang pinakamalayo na yung yung Bitali. Yung malapit sa sentro, malapit lang talaga siya.
So ayan guys, dito na ako sa may banda sa may Limkit guys Center. Ito yung sentro ng Cagayan de Oro City. Nandyan yung SM Downtown, Limkit Kai, nandyan yung Robinson, nandyan yung Ayala, Gaisano City. Tapos dun sa Kugon, dalawang Gaisano. Punta ka sa unahan, sa Carmen, may Gaisano. So it's December 25 to yung paglalakad ko. Yung mga tao dito is medyo walang masyadong ngayon kasi nga yung iba is nagsisimba, nagpupunta sa mga pamilya nila, nagsiselebrate. Ganun kasi pag dito sa may dito tayo sa may Christian area, ganyan yung system pag December 25, pag New Year, ganun yung system. Pupunta na karamihan ngayon is naliligo sa dagat, nag-overnight sa dagat. Yun kasi yung system dito. So yung iba din trip din yung mga family tapos na maligo ng dagat. Pagka afternoon pupunta sila sa may mga mall. Dito guys, ang daming kadikit-dikit yung mga mall dito na malalaki yung mall. Centrio yan, parang din yan, SM, mamahalin din dyan, Centrio Ayala. So yung gusto ka lang ng yung mura lang, nandito sa Gaisano City. Actually hindi naman mura, yung I think yung affordable lang, pangmasa yung presyo. Dito ka sa kabila sa Gaisano City. Malaking mall yan sa sa Cagayan de Oro City. So katabi-tabi yan guys yan. Maluwag yung daan, 6 lanes siya, pero sa sobrang dami ng sasakyan hindi kaya. So lakad-lakad tayo saglit, punta tayo ng Kugon, yung next nating route. Ikot-ikot tayo, papakita ko sa inyo guys yung night market nila. At saka dyan sa Kugon pala guys, maraming Muslim na nagtitinda. Yung mga Muslim, yung tribo dyan is yung Maranao. Halos mga Maranao galing siguro ng Kauswagan, Baloi or sa Marawi. Yan sa Kugon, marami sila nagtitinda. Kasi yan yung pangkabuhayan nila, yung magtitinda. Buti na lang yan magtitinda kaysa iba yung tinitinda. So ayan guys, dito guys yung technique mo rin dito is actually malakad-lakad lang naman talaga yung Cagayan de Oro City. Kasi sobrang traffic dito, maraming daan dito, pwede mo lang lakarin papunta sa kabilang sa Kugon, papunta ka ng kabilang sa Divisoria, papuntang Ayala. Malakad-lakad lang yan nasa likodan lang. Pero kung gusto mong mag-tricycle, marami din, 10 pesos yung pamasahe. Iba yung tricycle dito guys is parang siya, jeep. Yung tricycle, kahit sino yung pwedeng sumakay, pwede kayong marami, hindi solo-solo katulad sa Zamboanga, 70 yung pamasahe. Dito 10 lang yung pamasahe, pero sobrang dami nyo sa isang tricycle. So ganun yung system dito. Sa Zamboanga City, okay naman yung 50 pesos sa Zamboanga City, pero yung iba kasi pasusobrahan nila 100, 150. Sobra na yung nila singilan, tapos ang reason nila is traffic. Though binigyan naman ng chance, 50 pesos enough na yun, sobrang lapit lang. So, tsaka yung iba hindi maka-afford na mag-tricycle kasi nga 100 yung singil nila, 70 yung pinaka nila, parang nagiging taxi na rin sila. So anyway, sa kanila naman yan. Hindi naman, depende na yan sa decision nila. Depende sa iyo kung ayaw mong sumakay kasi mahal, depende na sa iyo, huwag kang sumakay at saka para hindi ka makareklamo. So ayan guys, dito na tayo sa Kugon. Sinasabi ko sa inyo, maraming Maranao dito na nagtitinda. So dito sa Kugon Market, yan yung Kugon Market guys. Sobrang dami niyan, gabi-gabi dito nagtitinda ng prutas, gulay, damit. Yung dati nga is sa Divisoria may black market, ngayon wala nang black market doon, parang transfer na nila doon sa sa ibang lugar, sa ibang barangay. So dito guys, sobrang dami magtitinda, pagkain. Dito marami din kainan dito guys. Gusto mong kumain gabi, merong mga halal foods, merong mga hindi halal, meron ding mga prutas, gulay, karni. Yung iba kasi dito nagtitinda sila ng gabi kasi nga yung iba din namimili sila gabi pa lang para sa mga restaurant nila, sa mga karinderya nila dito, mga pagkain, mga lulutuin para bukas, para pangnegosyo. Kaya gabi sila namimili dito. Tsaka yun ang nakasanayan
Ngayon guys is medyo maulan-ulan, parang medyo ano talaga ngayon, parang medyo madumi tingnan kasi maulan. Buti na nga lang ngayon sa Kogon Market is parang medyo malinis-linis na compare talaga dati. Grabe guys, tambak talaga yung basura dito kasi nga itong Kogon Market is magbaha talaga to dito. Kaya yung mga tao kahit maglinis sila, babalik yung ano, mga dumi nila. Pero ngayon ay alhamdulillah okay na. Malinis-linis naman. Presko yung ano dito guys, kung mga gulay, prutas, galing yan ng Bukidnon mismo yung supplier nila. Sobrang lapit lang yung nagsusupply sa kanila. So yan, supplier yan. Galing sa Bukidnon. Meron din galing sa mga Claveria, sa Miss Or, Claveria. Kasi doon sa Claveria banda maraming mga gulay din doon at saka prutas. So ayan guys, kasi klase mga paninda. Meron dyan. Merong mga pag-snack, merong mga damit, merong mga sapatos, perfume, lahat kompleto dyan, mga mura yan lahat. At saka dito may mga murang bilihin din, yan yung malaking building dyan is Unitap, yan yung pangmasa talaga yung presyuhan. So ayan guys, lakad-lakad ka dito pag gabi, very cool. Sobrang busy yung ano, sobrang busy ng mga tao. Hindi nga nila ako napansin, nagbibideo ako. Kasi nga busy sila sa ano, pagtingin ng mga bibilhin. So, ayan guys, yung may share ko sa inyo, yung nightlife yan ng Cagayan de Oro City. Ayan. Hindi ko sinasabi yung nightlife na pag-inom. Meron ding mga pag-inuman para sa mga uminom ng alak, mga bar, marami dyan. Pero hindi ko napuntahan, baka maano tayo. So ayan guys, ito yung ano, busy yung line dito. May sakayan ng jeep, may magtitinda sa gilid. 3 lanes, 6 lanes yan guys. Sobrang lapad yan ang daan, hindi katulad sa Zamboanga. Pero nga paggabi hindi na magiging malapad yung daan kasi yan nakikita nyo sa gilid. Sobrang dami. Yun guys, yung sa gilid guys, sa ano, dalawang guys sa ano meron dito sa ano, sa Kogon Market, ha. Dalawang guys sa ano. So yan, malaki, yung malaking building na yan, yung sa looban diyan, maraming kainan diyan. Maraming mga maranaw na nagtitinda ng mga pagkain nila, yung mga dishes nila. So ayan. So palapit yung New Year, maraming nagtitinda din ng mga turutot diyan. So, basta dito guys, paggagala ka ng Cagayan de Oro City, maraming, pagpunta ka lang ng Kogon Market, maraming nagtitinda pag gabi, maraming kainan yan, pwede kang kumain doon, marami. Kung ano yung hinahanap mo, meron na dito sa night market ng Kogon. So, shout out pala sa mga followers ko. I know na may followers ako na taga Cagayan de Oro City. Shout out sa inyo. Always kayo mag-iingat dyan sa Cagayan de Oro City. Dumaan lang ako dito. Yung route ko is papunta ako ng Davao. Dumaan lang ako dyan dito sa Cagayan de Oro City para mag-rest. Doon ako nag-stay sa may puerto pero bumalik ako dito sa syudad para at least man lang ma-vlog ko kahit kukunti. So yan guys, ito yung pinuntahan ko din, yung Centrio Mall. Grabe yung ilaw dito. Ito yung high class din na mall, katulad din ng SM, Centrio Ayala Malls, marami yan, very light yung ano, every year, every taon, ganyan talaga yung palightings niya. So wala akong ibang magala, mga malapit na mag 8 dyan, bumili na lang ako ng ano dyan, pagkain. Gusto ko sana mag coffee pero 8 na. Merong Starbucks naman dito, merong mga cafe. Pero dito na lang ako sa may gilid bumili ng ano, ice cream. Sorbetes. So Filipinong ice cream worth of 60 pesos. May 4 ka na flavor, may avocado, mango. So masarap guys. Tapos while tambay-tambay dito din, pauwi, pwede ka lang mag-jeep, 20 pesos yung pamasahe, uwian na. So ayan guys, maraming salamat sa mga followers ko. Abangan nyo sa susunod na mga vlog ko. Papunta ako ng Davao de Oro City, pero before ako mag Davao de Oro City, dadaanan ko muna yung Bukidnon kasi sayang din yung ano, yung time natin. Iba-vlog ko din yung Bukidnon. Abangan nyo sa next yung Manolo Portraits. Iba-vlog ko kung anong meron sa Manolo Portraits at saka sa
sumilaw yung hindi natin na-vlog kasi tapos na tayo sa Impasugong. So after din yan, daanan din natin yung Valencia City, yung may bagong Anahawon Ridge, yung nasa bundok na resort. Sobrang ganda guys before tayo mag Davao. So i-add ko din, dadaanan ko din yung Don Carlos Airport. So abangan nyo sa mga susunod ko na vlog. Ikot tayo before mag Davao, then Surigao, then balik na naman tayo sa Zamboanga City. So maraming salamat. Thanks for watching guys.